Bakit nag-ani ako ng magandang sa palay ko? Ito mga dahilan mga kasaka. Iuna, tamang paghahanda ng lupa. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit maganda ang ani ko ay dahil maayos ko na ihanda ang lupa bago magtanim. At taon-taon ay nagpapa-soil testing para malaman ang tamang pH at nutrients sa kailangan ng lupa ko, at doon mo din makikita kung anong pataba ang mas magandang gamitin ng organic fertilizers o .NA. Aba, upang mapanatili ang fertility ng lupa. Bale, naglalagay ako ng tae ng manok bilang organic na pataba sa palay. Example, sa 1 hektar ko na sakahan naglalagay ako ng 50 sako na tae ng manok bago ako magpaararo. At nagalis ako ng mga damo at debris upang masigurong walang nakiki-competition sa mga palay ko. Pangalawa, wastong pagtatanim. Siguradong tama ang panahon ng pagtatanim kung kailan ang kupang klima at panahon para sa palay. Gumamit ka ng tamang distansya sa pagitan ng mga buto upang maiwasan ang overcrowding at mapanatili ang sapat na espasyo para sa paglaki. Gumamit ka rin ng mataas na kalidad na binhi na may magandang germination rate at resistensya laban sa sakit. Example sa mga ginagamit ko ay ang 160. Na binhi, napakalakas talaga niya umani at masarap ang bigas niya, pero hindi siya pwede sa panag-ulan kasi mahina ang puno niya pag tag-ulan. Pangatlo, tamang pag-aalaga at pangangalaga. Regular kang nagbabantay sa iyong mga pananim tulad ng pagtanggal ng damo, pest control, at pag-iwas sa sakit. Gumamit ka ng mga natural o organic na paraan sa pest control upang maiwasan ang pagkalason at mapanatili ang kalusugan ng iyong palay. Madalas gumagamit ako ng Foliarian YNG, may halong patabananak. Nakapatay din sa insekto. At sa tamang watering schedule, hindi sobra at hindi kulang, upang mapanatili ang tamang moisture content. Pang-apat, tamang pag-ani at pag-iimbak. Pinili mong anihin ang palay sa tamang oras, kung kailan ang mga butil ay fully mature na at may tamang moisture content ay maganda. Pero ako, ang ginagawa ko 80% ang hinog para mas magandang yung moisture content niya kasi medyo dry na siya. Nagsagawa rin ako ng maayos sa pag-iimbak upang maiwasan ang pagkasira at pagkalanta ng palay, at mabenta ko sila ng mas mahal kasi pag wet or bagong harvest ang baba nila binibel, kaya ini-i-stock ko. Muna siya after ko ipabilad. Panglima, epekto ng klima at panahon. Maaaring nakaambag din ng magandang panahon sa kaya gumanda ang ani ko, hindi masyadong tagtuyot, hindi rin sobra ang ulan. Kaya pag ganun, halos puro 14 lang sinasabog ko, at makikita nyo naman yung butil niya, busog na busog talaga siya at mabigat, at hindi katulad ng Viking na urea na puro dahon lang kumakapal kasi pagyo. Muulan, may halong urea na yung ulan, kaya dapat bawas kayo sa urea mga kasaka. Pang-anim, kaalaman at kasanayan. Medyo may sapat na akong kaalaman tungkol sa agrikultura, pest management, at tamang pamamaraan sa pagtatanim. Kasi after ko makagraduate ng college, nagsaka na ako para makaipon at kumita ng sarili ko, at madalas din ako umaattend sa mga seminar at makipag-ugnayan sa mga eksperto. O sumubok ng mga bagong teknik na nakatulong talaga sa akin, lalo pag nagpapani ako, hindi bumababa ng 500 kava na palay. Pero pinaka napaani ko yung 5 hektar ko ng 600 kava pero 160 variety. Yun laman po, at salamat mga kasapa. Gitling gitling gitling.